causes you to sin, cut it off. And if your foot causes you to sin, cut it off. And if your eye causes you to sin, pluck it out. Mas mabuti pa ang mapunta ka sa langit at pumasok sa kaharian ng Diyos na kulang ang kamay o paa o mata, kaysa kumpleto ang mga kamay at paa at mata, ngunit nasa impyerno ka naman. Kung babasahin natin ang Ebanghelyo at literal na pakahulugan ang susundin natin, nakatitiyak ako, sa natitipon ngayon, marami sa atin ang magiging kulang ang mata, mga walang kamay, mga walang paa, kulang ang tenga, o kaya'y walang dila at walang mga daliri at iba pang bahagi ng katawan. Bakit? Tayo ay mga makasalanan. Salamat na lamang, nakakakita at kumpleto pa ang mata, kahit doble grado na. Ano ang nais iparating sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng mga pananalitang ito? Right away, we are instructed by Jesus to take even drastic means, if necessary, as a precaution against falling into sin or making others fall to sin. Naingatan natin na tayo ay magkasala at lalong ingatan natin na tayo ang maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea. Sa halip na tayo ay maging sanhi ng pagkakasala ng iba, hinihikaya tayo ng mga pagbasa na tayo ay maging mga tagapagpahayag at tagapangaral, mga manggagawa at kamanggagawa ng Diyos sa sanlibutan, upang ang gawain ng paghahari ng Diyos ay maipalaganap sa higit na mas maraming sambayanan at lupain. Sasabihin natin marahil, aba, Father, gawain ninyo yang mga pari. Ano naman ang alam namin tungkol sa pagpapahayag at pangangaral? O kaya sasabihin ng iba, si Father naman, gawain ninyo yan, huwag naman ninyong ipasa sa amin. Tama, pangunahin ngang gawain ng pari ng mga relihiyoso at mga relihiyosa ang pangangaral at pagpapahayag tungkol sa Panginoon. Ngunit hindi ito eksklusibong gawain at misyon ng mga pari, ng mga madre at ng mga relihiyoso. This is a collective mission. This is a collective work for everyone who is baptized. Sino ba ang dapat magpapahayag? Sino ba ang dapat nangangaral? Sino ba ang dapat naglilingkod para sa kaharian ng Diyos? Who has the right to minister in the name of God? The readings today offer us two very different yet related answers. Una, dapat na mangaral yaong binigyan ng sambayanan ng kapangyarihang mangaral. Marahil dito napapaloob ang pangunahing gawain ng mga pari at diakono kasama ng mga relihiyoso at mga madre. Sa rito po ng ordinasyon ng isang pari, halimbawa, mayroong bahagi na ang oorden ng pari ay tinatawag at sumasaksi sa pamamagitan ng isang tagahubog ang sambayanan ng isang tao ay marapat na piliin bilang pari o kaya'y diakono. Kaya dapat malinaw ito sa pari.
that if the people of God, if the community did not testify for and on His behalf na marapat siyang ordenahan, hindi siya pwedeng maging pari. Kaya may utang ang pari sa sambayanan. Ayan, ang pari o diakono ay tinawag ng Diyos mula sa sambayanan. Ngunit lubhang mahalaga ang pagsangguni sa sambayanan at pagtatalaga ng sambayanan. Sa lumang tipan, ipinagkaloob ng Diyos kay Moises ang kapangyarihang magpahayag tungkol sa Panginoon. But this spirit of prophecy and the authority to minister was also shared by others. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, ito ang pahayag, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag. Bagamat si Moises ang pinakapropeta ng Panginoon, niloob ng Diyos na ipagkaloob din sa iba pang mga matatanda ng bayan ang kapangyarihan upang huwag maging mabigat para sa isa kay Moises ang gawain ng pangangalaga, pangangaral at pagiging propeta. Ayon pa rin sa unang pagbasa, may 2 lalaking tumanggap sa Espiritu ng pagiging tagapagpahayag, sina Eldad at Meldad, na kapwa na natili sa kampo at doon nangaral. Udyok ng sumbong, nagreklamo si Josue, the second in command, kay Moises, kung bakit niya ito pinapayagan at hindi sinusuway. Sagot ni Moises kay Josue, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko nga maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu. Moses was more concerned with the good of the entire people. If their welfare required that he and others share their privilege as leaders and prophets and teachers, so be it. The work of God takes precedence over the institutional ordering of the community. Kaya may mga lay ministers para katulong ng pari. So it's interministeriality, collaborative ministry. Ikalawa, dapat mangaral yaong mga tinawag ng banal na Espiritu upang mangaral. Ang kailangan ay pagkakasi ng Espiritu. Sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, para ni namang si Josue, itong si John. Nagsumbong si John kay Jesus. Ang sabi niya, Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us. Jesus then points out that this man is not an enemy. At ang pagpapalayas niya ng mga demonyo ay hindi kabawasan o paglaban sa ginagawa ni Jesus. Baka tumutulong pa ang taong ito sa misyon at paglilingkod ng Panginoon. My brothers and sisters, it is important that the work of the reign of God be done. It is not important who does it. Para kay Jesus, mas mahalaga na ang gawa ng paghahari ng Diyos ay gawin at tuparin, at hindi mahalaga kung sino ang gumagawa nito. Ito dahil ayon kay Jesus, walang taong matapos gumawa ng kababalagan sa pangalan ko will speak ill of me. For whoever is not against us is for us. Ikinatuwa ng Panginoon
Katulad ni Moises sa unang pagbasa na mayroong gumagawa at nakikibahagi sa kanyang paglilingkod at pagmimisyon. Palagay ko, ito ay isang paanyaya sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga naglilingkod sa simbahan, sa mga samahan sa ating sambayan ng Kristiyano. Minsan po, ang mga grupo sa simbahan ay napaka-exclusive. Parang ang nangyayari ay kami-kami na lamang o kaya ay sila-sila na lamang. Minsan, ang mga dati ng kasapi nagagalit kapag ang mga bagong kasapi ay nagsasalita o nagbibigay ng suwestyon sa mga meeting. Minsan naman, kapag may naisumali at maging kasapi, sinasara natin ang pintuan ng ating samahan. Yes, there are times we feel insecure that we may lose control over our own organizations and ministries. Pero, hindi ba't mas maganda kung hindi kami-kami o hindi sila-sila? Mas maganda kung tayo-tayo, sama-sama. The church is not exclusive. It is more inclusive in nature. Ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay para sa lahat. Ang Diyos ay hindi lamang para sa Israel. Si Jesus ay para rin sa mga hentil at mga pagano. Gayun din naman, walang sino man ang may exclusive right upang maging tagapagpahayag tungkol sa Diyos. No one has the monopoly to preach about God. It is our collective task to continue the work and mission of Jesus. Sa gayon, kung bawat isa ay nagiging propeta at tagapagpahayag ng Diyos, lalo na sa panahon ng pandemya, mas higit nakakalat at lalaganap ang pag-asa, ang pag-ibig, makakapanatili sa pananampalataya ang mga tao, lalaganap ang kaharian ng Diyos at ang sanlibutan, kahit lupa man, ay magiging langit na rin.